Magandang umaga po sa inyong lahat. It's always wonderful to see all of you smiling. Tumawa kayo kasi yung preacher nyo ngayon laging nakatawa. Amen? So, wala pong malungkot ngayong umaga because it's a glorious day. Bakit glorious? Kasama natin si Lord, kasama natin ang isa't isa. Tingnan nyo yung sa kaliwa nyo, ngitian nyo. Yung sa kanan, ngitian nyo. Yung sa likuran, kung meron kayong kaharap. So, ngitian nyo lahat because precious po ang mga ngiti natin. Amen? Kasi kung may problema yung nginitian mo, maiibsan yung bigat ng dinadala niya. Alam nyo ako, kahit mag-isa po ako, maski sa pagtulog ko, sabi nga minsan ni Pastor, bakit ka nakangiti sa natutulog ka? Sabi ko, ikaw kasi Baptist, ako Pentecostal. Sabi ko, serious kasi siya. Laging in serious condition. But anyway, magandang umaga po. It's a wonderful day that we could come together and worship the Lord. Alam niyo po, mula nung na-born again ako, hindi ako nag-miss ng church ng kada linggo. Basta ako ay mabuti ang pakiramdam. Pero mabuti o hindi, I come. Kahapon pa po ako nagbe-vertigo. Kaya sabi ko lang, wag lang akong tutungo. I'm fine. Kasi natid ko yung anak ko sa airport kahapon, paalis siya si Ann, yung bunso. Tapos sabi niya, okay ka lang ma? I'll be okay. Sabi ko, I'm the healed of the Lord. Amen? Kasi kung intindihin natin lahat ng nararamdaman natin, mawawala yung kaligayahan natin sa buhay. Sabi ko, sandali nga lang ang buhay ko. Lahat pa ng nararamdaman, iniintindi. So, ang mabuti po sa atin, alam natin na kasama natin si Lord. At ang Holy Spirit niya ang iniwan sa ating lahat. Kaya lagi tayong may kasama, whether you're single, you're married, you're double, you're whatever, no? Kaya lagi po tayong masaya sapagkat tayo ay na kay Kristo. Kaya pag Christian po tayo, there is something that we could always be smiling about. Because we know, ano man ang dinadaanan natin, whether it's a good time. Alam nyo, ang seasons ng buhay natin, si Pastor Leo, mahilig sa 4 seasons. May mga seasons po ang buhay. Hindi po laging Good Friday, laging may Easter Sunday. Amen? Laging may Merry Christmas. So, tayo po ay laging nakangiti. Alam mo, mula nung na-born again ako, I was so happy. I was so happy, and that was in 1980. 30 years old ako noon. Can you imagine ako 30, ngayon 73 na po ako. Magse-74 po ako ngayong April. But, it's a wonderful time. Kaya tayo pong lahat, especially when we are in Christ. Alam nyo, kalabaw lang ang tumatanda. It's all in the mind. Diba? If you don't mind it, diba? Hindi makikita sa ating pagmumukha. We'll just be happy. But anyway, ang aking pong ituturo ngayon is grace through righteousness. Na mararanasan po natin ang biyaya ng Diyos sa pagkaalam po natin na tayong lahat ay pinamatuwid na ng Diyos. Kasi minsan tayo may konting magkamali, parang Biyernes Santo na tayo. No, always remember, nung tayo ay pinatawad ni Kristo, tayo anak na ngayon ng Diyos. Ang anak nyo ba, pag nagkamali, hindi nyo na anak? Kasi may mga Kristiyano kung minsan nakakausap, pag nagkamali sila, ayoko po munang mag-church. Bakit? May kasalanan po. The more you need to come to church para mag-repent ka, then get your relationship back with God. Kasi akala ng iba, pag nagkamali tayo, puputulin na yung relasyon ng Diyos sa atin. Hindi po, may relasyon na tayo. Ang mga anak nyo, kahit minsan gigil na kayo, may relasyon pa rin. Anak mo yan galing yan sa'yo. At nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo ay anak na ng Diyos. Amen? So, ako, maalala ko lang na anak ako ng Diyos, nangingiti na ako. Imagine, alam ko kung sino ang tatay ko ang Diyos. Di ba? Kaya it really makes you smile and it makes you go through life joyful, knowing na hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi po tayo nag-iisa, kaya lagi kayong nakangiti. Yung mga single kasi, feeling nila, pag wala pa yung aking kadobol, malungkot. No! Be happy in Christ. Amen? Kasi ang tao, paiba-ibang isip niyan. Ngayon, mahal kayo. Bukas, I don't know. Diba? Tapos kakantan pa, I don't know why. Diba? But, God is good. Sabihin mo sa katabi mo, God is good. Lalo na ang biyaya niya sa atin ay sapat. So, grace in our hearts
Alam nyo, pag tayo nakatanggap kay Jesus Christ, we are saved, we receive the grace of God. Kaya pag natanggap natin ang grace ng Lord, tayo ay grasyoso at grasyosa. Amen? What we receive, it will just emanate from us. Kasi natanggap na natin eh. Iba nagpipilit na tanggapin ng Lord. Kung natanggap nyo na, natanggap nyo yan. Kahit nagkamali kayo, hindi yan umaalis. Amen? O yung mga anak nyo ba, pag nagkamali, hindi nyo na anak? O, anak pa rin. O, di ba? Kahit minsan gigil na tayo, kahit gusto na nating palitan yung apelyido niya, hindi pwede. Anak mo yun. Sa'yo nang galing yan. At tayo ay galing sa Diyos. So, grace in our hearts, laging puno ng grace ang hearts natin when we receive the Lord Jesus Christ. At tinanggap pa lang natin ng Lord Jesus Christ, sabihin mo sa katabi mo, panalo ka na. Panalo ka na. We are all winners when we have accepted the Lord Jesus Christ. So, pag alam po natin ito, tayo ay laging napapalakas. Kahit na ano ang dinadaanan natin, tayo ay laging masaya. Bakit? Merong tayong natanggap na Diyos. Isipin nyo, ang natanggap natin, hindi tao, Diyos. At yun ay mag-e-empower sa atin to be living a victorious life here on earth. So, kahit maraming pagsubok sa earth, sabihin mo sa katabi mo, pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan. Lahat tayo, while we are on planet earth, marami tayong pagsubok or trials na dadaanan sa buhay. But, alam natin na even all of the deepest trials, may kasama tayong hindi tayo iiwanan. Pinangako niya sa atin, I will never, yung word na never sa Bible ninyong yon, yung I will never leave you, I will never forsake you, ay infinity pong never yon. I will never leave you nor forsake you. So kung may nangakong ganun sa atin, ano ang pakiramdam natin? Di ba? We feel peaceful, we feel happy na anuman ang daanan natin, meron tayong kasama na hindi nang iiwan. Kaya mga iniwanan ng asawa nyo, huwag nyo intindihin yun, just be happy. Andyan pa rin si Lord. Sabihin mo doon sa asawa mong nang iwan sa'yo, iniwanan mo man ako, may isang hindi mang iiwan sa akin kahit kailan. Kaya sabihin mo, kaya bye-bye, have a good time, and I'll have my good time. O, di ba? Huwag yung mag-iyakan at huwag kang mag-iiwan. May nangako na sa atin na hindi tayo kahit kailan iiwanan. Okay? Kaya, alam nyo, it really pays a lot when you are so secured in God. Ang security natin, ang stability natin, wala sa tao. Kasi ang tao, they will fail us. O, di ba? Kahit asawa natin, kahit anak natin, they fail us. Even yung pinakamamahal natin, they fail us. But there is one person who we have received that will never fail us. Kahit tayo will fail Him, but He will never fail us. Alam niyo, yun ang nagiging stability sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kasi we will fail eh. Tao tayo, we're still encased in this human flesh. Hanggat nandito tayo sa katawan na ito. Diba? Ang spirit natin saved, but minsan ang nangingibabay ay yung laman at yung emosyon kaysa doon sa spirit na nasa loob natin. Amen? So, sa buhay po natin, it is always wonderful to know that the grace of God is with us when we receive the Lord Jesus Christ. So, pag tinanggap po natin yan, we are, ang tawag po sa atin, in Christ. In Christ. So kung si Kristo ay pumasok na sa atin, pag nagkamali ba tayo, lalabas na paulit? Hindi na. He promised us, I will never, yung never po doon is an infinity. I will never leave you. Amen? Kaya kahit anong mangyari, we can always smile in life. Alam mo, ang buhay na ito, maraming ups and downs. Hindi pwedeng nakasmile lang tayo pag nasa up. Pag nasa down, wala na yung ngiti. Pag nasa, diba? Yung iba kasi, ang bulsa nila, may pabigat na nakadugtong, nakatali sa lips nila. Pag maraming pera, mabigat ang bulsa, nakangiti. Habang pakonti ng pakonting pera, nawawala yung ngiti. Hindi ang kaligayahan natin sa pera. Kaligayahan natin sa person na tinanggap natin, si Jesus Christ. At kahit kailan, hindi yan mang-iiwan kahit nagkakamali tayo. Even if we fail Him, He will never fail us. So this is what I would like to talk
to you about today, yung grace through righteousness. Dahil sa yung righteousness na yun ay hindi natin sariling katuwiran. Kundi yun ang righteousness ni Jesus Christ na natanggap natin. And it is that righteousness in Christ that we have received, na sa buhay natin ito, kahit magkamali tayo, hindi pwedeng hindi ka babalik kay Kristo eh. Kasi natanggap na natin yun eh. Alam nyo, pag natikman nyo na, hindi nyo pwedeng sabing hindi ko alam eh. Hindi mo pwedeng sabing hindi ko nararamdaman eh. Pag naramdaman nyo na born again po ako 1980, so I was only 30 years old, now I'm 73. Pero, ang pagmamahal ng Diyos sa akin at ang relationship ko sa Kanya gets deeper and deeper. Di ba kagaya sa mag-asawa, pag mga bagong kasal, masyadong demonstrative, laging nakaangkla, nakaakap, kailangan laging may balat sa balat. Di ba? Skin to skin, kaya laging nakakapit, nakaangkla, Habang tumatagal, anong nangyayari? Hindi na naka-holding hands ang mga lolo't lola dito. Yung mga bagong kasal, mga nakaganong-ganong pa. Diba? Bakit? Ano sabi mo, sister? Pwede ko bang inumin to? Ano sabi ni sister? Bakit tayo demonstrative pag sa simula, no? But you know, God's love for us is very stable. It never changes. Kasi ang Diyos natin, kahit kailan ay hindi siya nagbabago. Ni konting degree, walang pagbabago. Because He is God. He is perfect. Perfect ang love niya. Perfect ang care niya sa atin. Perfect ang forgiveness niya. Okay? Hindi siya nagbibilang. Hindi kagaya iba sa, 3 na, 1, 2, 3, strike out ka na. Walang bilangan. Kaya pag nakita po natin ang biyaya ng Diyos, the more we would, grow deeper and deeper in love with God. And not only that, the more we will value yung salvation, yung kaligtasan na ibinigay sa atin. Hindi na natin paglalaruan ang ating salvation, kundi we value it. Why? Because it cost the life of our Lord Jesus Christ. Sipin niyo yung binayaran niya para sa ating mga kasalanan. So when we understand the grace that we have received through Christ Jesus, it strengthens us. Pinapalakas tayo. Kasi kailangan natin kalakasan sa buhay na ito. Pag inintindi mo lahat, ay nako, hindi ka nababangon sa umaga. Diba? But the love of God, yung grace na ibinigay niya sa atin, yung biyaya niya, always strengthens us. Pinapalakas niya tayo at ine-empower niya tayo to live a godly life. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko malayuan ng tukso eh. No, we have received Christ. At kung sino yung natanggap natin, yun ang magbibigay buhay sa atin. Kaya nga life giver si Jesus. Siyang nagbigay ng bagong buhay sa atin, at yung bagong buhay na yun ay hindi magiging masaya sa luma nating buhay. Kaya anong mangyayari? Unti-unting naiiwanan nyo yung lumang buhay. At ine-embrace natin yung bagong buhay natin in Christ. That is what being born again is all about. Kala ng iba, relihiyon din ng born again eh. Basta nagpe-praise the Lord ka, hallelujah, hallelujah, born again. Hindi po. There's a change of heart. Ang puso ng Diyos ang inilagay sa atin dahil pinanganak tayo with God's nature in us. When you got born again, ang nature niya, inilagay na niya sa atin. Ang nature to love. Kaya mahihirapan kang mag-hate. Kaya minsan kahit gawan ka ng masama, I forgive you. Diba? Kahit gawan ka ng hindi maganda, hindi mo na lang pinagchichismis, kundi sabihin mo, Lord, tulungan mo yung aking kapatid. Let the grace of God flow through that. So, anong nangyayari sa atin? So, in Christ, nung tayo'y naborn again, ang spirits natin, ang naborn again, yung spirito natin. Tandaan natin, we are made of 3 parts. We have a spirit man, yun ay galing sa hininga ng Diyos. Okay? We have a spirit man, at hindi lang yon na merong, anong tawag natin? Hindi nyo alam. So, etong spirit man natin, yung galing sa hininga ng Diyos. Kaya nga, hindi po itong katawan na ito. Kaya pag yung spirito lumabas, ano yung katawan na ito? Ililibing na or ikikremate na. Di ba? Kasi wala nang buhay ito. Ang nagbibigay buhay lang dito ay yung spirit man
na galing sa Diyos. Lahat ng spirito ay galing sa Diyos. Okay? So yung spirit man natin na merong soul, ano yung soul area natin? Yun yung ating kaisipan, yung intellect natin, yun ang ating pakiramdam, yung feelings. Di ba? So, yung soul area po natin yan. So, yung kaisipan natin, yung feelings, yung emotions natin, at yung ating katawan na may 5 senses. Yun yung eyes, nose. So, alam na natin lahat yung 5 senses natin. Lahat ba kayo may 5 senses dito? Kasi kung wala kayong 5 senses, patay na kayo. So, di ba? So, lahat po yan ay galing sa Diyos. So, when we know we have been created by God, sipin nyo, nung hindi pa tayo born again, we were created by God, but we were not connected with God. Kasi ang spirit man natin was in sin. Kaya si Jesus Christ had to come in the form of man. Kasi ang pwedeng magbayad lang ng kasalanan, tao din, ngunit tao na walang kasalanan. Pwede ba yun? Hindi. Kaya Jesus had to come down and take the form of man para sa kabuuan ng ating kaligtasan. Isipin nyo yun, no? Diyos ka, tapos papasok ka sa katawang panlupa. So that was very hard for Jesus. But He humbled Himself. Kaya sabi ng Bible, He humbled Himself. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Para mapakita niya sa atin na ang bawat isa po sa atin ganon kahalaga sa Kanya. That He gave His own life for each one of us. Ganon niya tayo kamahal. So, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, lahat ba po dito tumanggap kay Kristo? Lahat? Kasi kung hindi po, mamaya puntahan nyo yung mga pastor namin dito sa harapan. At sabihin mo, pag-pray nyo po ako para matanggap ko po si Jesus Christ. Amen? At sa mga services naman po natin, makikita natin at the end, meron tayong mga prayer na pinapatanggap si Jesus Christ. So, tayo na born again. So, lahat po dito born again. Praise the Lord. So, pag hindi pa tayo tumanggap sa Panginoong Hesukristo to be our Lord and to be our personal Savior, hindi po, yung spirit man natin ay patay pa rin. Kasi pinanganak tayo sa kasalanan na nanggaling sa ating ninuno na si Adan at si Eva. Okay? So that's why in Christ, our spirits were made righteous. So if you are all Christians today and those that are listening to this podcast, alam nyo po, basta tinanggap nyo si Kristo, kayo ay born again. So ibig sabihin, mamatay man itong laman na ito, ang spirito ko ay nakaugnay kay Kristo. So diretsyong langit yan. Hindi na po level 1, Purgatory 1, Purgatory 2, Purgatory 3. Wala pong level na yon. Pag ikaw nakipag-isa kay Kristo, kung tinanggap po si Kristo sa puso mo bilang iyong, I'm very basic dito, very basic po tayo, bilang iyong Panginoon as your Lord and as your Savior, pag tinanggap mong buong puso na siya ay tinatanggap mo bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay masisave na. Yung kasalanan na galing sa ating ninuno ay mapapatawad na ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. And because of that, ano man mangyari sa atin, diretso na tayo. Okay? Yung iba naaawa ko, dasal pa ng dasal ng ilang araw yung dasal na yun. Sabi ko, alam mo, pagpikit ng mata niyan, dahil nakipag-isa yan kay Kristo, diretso na yan, express po. Wala nang stopover. Wala nang mga layover, walang delayed flight, walang diretso po yun. Amen? Kaya alam nyo, kayong mga born again, ano man ang problema nyo, you should always be smiling. Kasi alam nyo na ang eternity natin. Mahirap man dito, lagi mo sabihin, may katapusan din ang hirap na pangmundo. Dahil ako ay destined for heaven. Dahil kasama ko si Kristo. Tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at bilang aking tagapagligtas. Alam nyo, minsan tanggap kayo ng tanggap, di nyo naiintindihan eh. Bakit tinawag na tagapagligtas? Namatay man kayo dito, ligtas kayo sa impyerno. Hindi na kailangan ipagdasal ka pa para may Purgatory 1, Purgatory 2, Purgatory 3. Wala na pong ganun. Bakit? Nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, permanente siyang nandyan. Pangako niya kahit kailan ay hindi niya tayo iiwanan. Kahit magkamali ka, pangako niya eh. I will never
Never, the word never there is also an infinity word. I will never, never, never leave you nor forsake you. Kaya yung mga dalaga, yung mga tumandang dalaga, yung mga nag-iisa, tumandang mga binata, hindi kayo nag-iisa. Kung tinanggap nyo si Kristo, kahit kailan, di nyo kayo iiwanan. Pag nag-asawa nga, hindi ka pa kayo sigurado kung di kayo iiwanan Tama? Ba yung maniwala? Ilan ba ang nag-asawa nang iniwanan din sila? Di ba? So, ngunit, kung nakipag-isa tayo kay Kristo, kaya nga kahit iwanan tayo ng asawa natin, makakangiti pa rin tayo. Kahit iwanan tayo ng mga anak natin, makakangiti pa rin tayo because there is one who will never, never, never leave us nor forsake us. Kaya mga single dito, ngiti naman. Yung iba kasi akala nila, pag nag-double sila, akala nyo lang yun. Double problem kayo. Dati one problem lang kayo, sarili nyo lang. O nag-asawa kayo, ano mangyayari? Double. Nag-anak pa kayo, triple. Hello? So, kaya nga ang gospel po is good news. I have a very simple message this morning. But I would just like you to really absorb it and really apply it in your daily lives. Kasi marami po ako mga Christians nakikita, they are struggling and struggling. Sabi ko, bakit kayo nag-i-struggle? Alam nyo, kung wala kayong certainty sa salvation nyo, talagang gaganyan-ganyan kayo, semplang-semplang kayo, kahit born again na kayo. Kasi niloloko tayo ng mga demonyo, ng mga unbelievers. Diba? So, tandaan po natin, ang grace ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay na niya sa atin. So, nung tinanggap natin si Jesus Christ, we are now full of grace. Tingnan niyo yung katabi niyo sa kaliwa. Do you see grace? Sa kanan. Sa harap, sa likod. Do you see grace? Bakit sa Tagalog, di ba, may mga tinatawag tayong mga kaibigan na, grasyosa siya, grasyoso siya. Bakit natin sinasabi yun? Yung tinatawag niyo bang grasyosa, laging nakangiti? Kahit may problema, nakangiti pa rin? Kahit iniwanan na ng asawa, nakangiti pa rin? Tuwan-tuwa. Kasi maling na pangasawa. Diba? But anyway, pag galing po sa Diyos yan, marami po tayong, kaya nga nandito sa atin, tinanggap natin the Lord Jesus Christ, He is full of grace. So yung tinanggap natin, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng grasya. Kaya pati yung mga mukha natin magiging grasyoso, grasyosa. When we are in Christ, may liwanag, may buhay. Amen? Parang, may buhay ba din? Life giver na nga tayo Diba? So our spirits were made righteous. So yung bahagi sa atin, ang naging kawangis ni Kristo ay ang ating spirit man. Ngunit, kung tingnan natin, may bahagi sa atin. So may part tayo na nandoon si Lord Jesus Christ. Nalagyan ko kaya ako nagkaroon ng vertigo, na-dehydrate ako. So, minsan nakakalimutan ko inom ng inom. So, but anyway, I'm fine, wag lang akong tutungo o kaya may pupulutin. Pag tayo ko, kailangan hahawak ako. Round and round. But, ano yun kasama na yun sa pagbata Habang bumabata tayo, kasama lahat yan Kaya ako, I don't complain. Di ba? Sabi nga nung katulong ko nandun kagabi kasi sabi niya, hindi pwedeng walang katulong kang maiwan, aalis ako. So, ang sabi nung katulong ko, ate, pupunta ka pang church bukas? Kasi nakita niya, biglang tumayo ako, gumanon ako. Sabi ko, bakit? Parang nahihilo ka Akala mo lang yun, sabi ko. Akala mo lang yun. But anyway, God is good. So, tandaan natin, in Christ, our spirits are perfect. Kasi in Christ yan Pinapasok natin si Kristo sa spirit man natin yan So we are perfect in our spirits. Ngunit ang ating kaisipan, yung soul area natin, kailangan natin yan mabago. At walang ibang magbabago sa ating soul area, kundi ang Word of God. Wala pong substitute dito. Kahit magsimba kayo ng magsimba, kung walang Word of God na tinuturo sa sinisimbahan nyo, bokya.
Nakangiti kayo. Diba? Ako, nagtataka lang ako eh. Yung iba kasi, parang Jack and Poy sila pag Sunday. Sabi, Mrs., magsisimba ba tayo? O, Jack and Poy. Kasi nakalimutan nyo kung sino yung natanggap nyo eh. Nakalimutan nyo kung sino yung tumira sa inyo eh. Nakalimutan nyo kung sino yung nakipag-isa sa inyo na ang pangako niya kahit kailan, kahit magkamali tayo, hindi niya tayo iiwanan. Kahit magsimba tayo o hindi tayo magsimba, hindi niya tayo iiwanan. Pero alam nyo, pag nagkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon, kasi alam mo, hindi mo lahat alam ang Word of God eh. That's why you have to come every Sunday. Once a week nga lang yun eh. Every Sunday. At meron pa tayong mga podcast. So pwede ka pang kung hindi ka makapunta physically, kung may masama ang pakiramdam mo, meron pa rin po tayong mga naka-online. So wala po tayong reason not to hear the Word of God. Alam nyo ba, pag kayo ay born again, ang pagkain ng spirit man natin ay Word of God. Kaya kung hindi kayo makapagbasa ng sarili nyo, makinig kayo sa mga preachings, ngunit piliin nyo yung mga nagpipreach sa inyo na ito ay full gospel. Okay? Hindi yung putol-putol na gospel, pinuputol-putol nila. So, you are all in Christ today. So tayo, ang spirit man natin walang problema. Ang problema natin ay ang ating kaisipan. Sapagkat ang kaisipan natin ito na-educate sa world system. All of us went to school, di ba? At ang turo ba sa school natin ay biblical lahat? Hindi. Hindi. Because it's an institution na hindi naman lahat ay born again din ang mga gumawa ng mga curriculum. So hindi hango sa Bible ang curriculum. Hango sa wisdom ng tao, sa knowledge ng tao. So, but when we got born again, so ang nasave po sa atin yung spirit man natin. Ngunit ang utak natin luma pa rin. Kasi ang utak natin, kagaya, I'll just make an example of myself kasi yung pinaka-best example ko. I got saved when I was 30 years old. So up to 30 years old, I was very religious. My grandmother was religious kasi lalaki ko lahat ng mga santo niya na pag Holy Week, isa-isa yan binibihisan at may kanya-kanyang karosa yan, may kanya-kanyang pinoprosesyon. So I grew up in a very religious, hindi ako nagsasabi ng denomination, ng very religious home, and I went to school, to a very religious school. Alam ni Michael yan, ka-alumni ko yan, ka-ano ko yan. So, I went to school in a very religious school. So, my mind was filled with religious things. And at 30 years old, 30 ba, formado na yung utak ko? Formado na, may asawa na ako at may 3 anak na ako nung 30 years old ako. Formado na ang aking utak. So, we got saved. Nauna yung asawa kong na-save. Isipin nyo, yung asawa ko pa nauna. I could not believe it. Siyang unang na-save eh. Na-save siya kasi pinatugtog lang siya. Oh. Isipin mo noon, pinatugtog siya. Sabi ko, hindi ka naman pala born again noon. Bakit pinatugtog ka sa altar? Sabi niya, nga, ganun nga noon. Siguro, dahil emergency sila. Eh, mga kabanda niya dati yun sa, nung high school sila. So, but, he got saved. So, talagang hindi niya ako tinigilan. Sabi niya, sumama ka sa akin next Sunday. Sabi ko, hindi. Hindi Catholic yan. Hindi ako sasama sa'yo. I'm sorry. Hindi ako pwede sumama. Sabi niya, isang-isa lang. Isang-isa lang. Pagkatapos nun, huwag ka nang sumama kahit kailan. Isang-isa lang. O sabi ko, pero kakain tayo sa labas, ha? Pakakainin mo ako dito, ha? So, marami akong hiniling. O, di ba? Ngunit, alam nyo, pagpasok ko pa lang, wala pang preaching of the word, worship pa lang. Parang, sabi ko, bakit ako naluluha? Bakit ba ako naiiyak? Kumakanta lang naman, bakit ba ako naiiyak? I didn't know, I was crying. Tapos, nung gospel, nung may preaching na, medyo naunawaan ko yung pinipreach. Kasi, may Bible din naman kami noon eh. Nag-aaral din naman kami ng Bible sa religion eh. Okay? Kaya lang, gospels lang. Matthew, Mark, Luke, and John. So I was a little bit familiar with that. Pero, pag-preach ng word at nung sinabing sinong gustong tumanggap kay Kristo, I was up front. Kundi mahihiya ako noon, bakit ako pupunta sa harapan? Diba? But it was the Spirit of God. And I received the Lord first time I heard the gospel. So, pagkatapos noon, kaming mag-asawa, hindi na kami nag-miss out ng any Sunday. Pagkatapos noon, volunteer workers na kami sa church, hindi pa namin naiintindihan kung ano talaga ang born again. It was the Spirit of God that we have received.
Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat kayo dito na born again ngayong umaga. Lahat ng nakikinig na tinanggap na si Kristo. Something happened in your spirit man. At yung nangyari sa spirit man nyo, kaya kayo naririto because you accepted, you received the salvation that was offered through Jesus Christ. Wala pong ibang salvation kundi through Jesus Christ. Hindi pwedeng ang salvation nyo dahil nilubog kayo, dahil binaptize kayo. Hindi po salvation yun. Pinaliguan lang kayo. So, that's why it's important for us to understand. So when we receive the Lord Jesus Christ entered our hearts. Nakipag-isa tayo kay Kristo. At nung nakipag-isa tayo kay Kristo, pumasok na siya sa buhay natin. Kahit nagkakamali tayo, hindi siya lumalabas. Nandoon siya. Hindi nababawasan ang pag-ibig niya sa atin. Okay? Kasi kailangan maintindihan natin to. Kasi pinanganak tayong muli mula sa Espiritu Santo. We were born, kaya tinawag na born again. Hindi tayo pumasok sa tiyan ng nanay natin at inilabas tayo ulit. Kundi, we were born in the life with God. So, ang Diyos ang tinanggap natin. So, the life of God entered our hearts. At lahat kayo na na-born again, kasama niyo si Lord. Whether nangingilabot kayo o hindi. Kasi yung iba sabi, nakakakilabot yung worship, nandyan si Lord. Bakit? Pag walang kilabot, wala si Lord? Hello? Ang dami nating mga maling kaisipan. Kaya sabi ko, I have a very simple message. Baka may maborn again dito sa kasimplihan. So, our spirits are made righteous. So, magkasala ang aking katawan. Magkasala ang aking kaisipan. Ang spirit man ko ba pupuntang impyerno? O, sasabihin niya ng iba, o ibig mo sabihin, naniniwala ka sa once saved, forever saved? Pag ang Diyos tumira sa spirito nyo at nagkamali kayo, hindi niya kayo iiwanan. Hanggat maramdaman nyo. Mararamdaman nyo siya na kayo ay hinihikayat sa kanyang pag-ibig. Kasi isipin nyo, kahit nagkakamali tayo, inibig pa rin niya tayo. Kahit nagkakamali tayo, hindi tayo iniiwanan. Kahit nagkakamali tayo, nandiyan pa rin siya para iligtas tayo sa ating, di ba, kapalpakan sa buhay. Kaya, pag naunawaan po natin ito, the more na aalagaan natin ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. All of you that are listening this morning, because you are born again, you are so very blessed, hindi nyo lang alam. Kasi ang akala ng iba, pag sinabing, hoy, blessed na blessed ako, marami siyang pera. Alam nyo, yung blessings, hindi nakadugtong sa pera, ha? Kasi ang pera nagpa-fluctuate. Kung dati may 1 million ka, kakabili ka na ng bahay, makakabili ka ng kotse. Ngayon, motorsiklo pa lang yung 1 million. Yung mga magagandang motorsiklo. Okay? Kaya, hindi po natin pwedeng bigyan ng value ang natanggap nating eternal life in Christ. Nung tinanggap natin si Kristo, ano ang value niyan? Value niyan is the worth of God. Kung anong worth ni Kristo, yan ang natanggap natin. Hindi nababawasan dahil marami tayo. It's all the same. Alam nyo, pag naintindihan nyo dito, bibigyan nyo ng kahalagahan ang pagiging born again. Marami sa atin di lang naintindihan. Kaya every Sunday, we come together. Hindi para hindi ka magka-mortal sin. Hindi po yun. We come together, why? Because this is where we get the feeding from the Word of God. Dito pinapakain ang spirito natin ng Word of God. At ang sabi ng Bible, do not forsake the assembling together. Bakit? Dahil dito tayo nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa. You know, when you just see each one smiling, ano man bigat ng problema mo, naiibsan. Diba? Because you know, people love you. So lahat ng nag-commit sa church na ito, you are blessed. Why? Because you always have the opportunity to hear the Word of God being preached from this pulpit.
Kasi maraming pulpit, puro joke. Pag uwi nyo, anong natanggap nyo? Joke. Pagdaan nyo sa problema, yung joke ba yun? Matutulungan kayo sa problema nyo? No. That's why you are blessed. Life Giver Church Worldwide. Blessed po tayo that the Word of God is being preached from this pulpit. At hindi lang puro joke-joke. Kala kasi ng ibang pastor, basta napatawa niya yung congregation, wow, successful pastor siya. No, you failed. You failed to teach the Word of God. Hindi po comedy bar ang pinasok nyo. It's the church of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan na intindihan po natin. So in Christ, our spirits are made righteous. So tingnan natin lahat dito. Kahit sabihin mo, ay, yung brother na yun, ano pa, nakita ko siya naninigarilyo kanina bago pumasok. Pinatay niya yung sigarilyo bago siya umakyat sa hagdanan. Wala sa paninigarilyo ang kaligtasan natin. Hello? Kasi ano tayo religious pa rin tayo Pag tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo, you decided, you have accepted Him to be your Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Siyang magiging Panginoon mo. So siyang pinakamataas sa buhay mo. Diyos mo siya So walang ibang tataas kundi ang Diyos. Amen? So lahat ng relationships mo will be next to your relationship with Jesus Christ. So yun ang Tinanggap niyo ba si Kristo? Seryoso kayo? Do you have a very personal relationship? Oh, bakit ilan lang yung narinig ko nag-yes? Diba? So this is a very simple message, sabi ko sa'yo. A personal relationship. Pag personal, ibig sabihin, very close sa puso mo, lagi mong kinakausap. Diba? At kung ano man ang nararamdaman mo, you share it with our God. Kaysa i-share mo sa mga marites. Machi-chismis lang yung problema mo. Alam nyo, minsan may prayer chismis So, sister, pag-pray mo nga ako. Anong pag-pray? Ito yung problema ko. O maya-maya, sasabihin ng sister, alam mo ba, pinag-pray ko si Pastora Citas. Grabe pala yung problema niya. Grabe. O, di ba? Akala ko pa naman, pastora na siya. Na-chismis. Alam nyo, ang Lord nandito lang. Ibulong nyo lang, naririnig na niya. At kahit kailan hindi niya tayo ipapahamak. That's why, establish that. In Christ, tayo ay pinaging matuwid niya. So ang pagiging matuwid natin, hindi sa ating actions, kundi natanggap natin ang katuwiran ng Diyos. At dahil natanggap ko ang katuwiran ng Diyos, yung mga gawain ng aking mga laman ay mawawala na akong interes. When I got saved, konting testimony lang, I was a chain smoker. Mas malakas ako manigarilyo kaysa sa asawa ko. So siya naman mas malakas uminom. Okay, so nag-balance kami. Malakas akong manigarilyo. Hindi ako pwedeng mabuhay ng walang sigarilyo. May panahon na nauubusan ako ng sigarilyo. Maghahanap ako sa mga ashtray ko sa bahay kung ano pa yung mahaba-haba. At sisindihan ko ulit. So, ang ginawa ni Pastor Cesar, kasi na nag-ahente siya sa Divisoria, binibili niya ako ng rim-rim, nilalagay niya sa freezer. Para hindi ako nawawala ng stock. So, but that was the carnal nature. It was looking for something that will give me pleasure. So, ang pleasure ko was smoking and swimming. Swimming. So, mahjong with Yossi. Okay? But, nung narinig ko po ang gospel, alam nyo, naririnig ko na yung gospel kasi nasa Catholic school ako. We were studying Matthew, Mark, Luke, and John in theology. So, alam ko na, but walang buhay na gospel yun. Parang mga kwento lang, storya lang. But, when I attended the church nga, yung pinilit nga ako ni Pastor Cesar, isang-isa lang, sabi niya. Isang-isa lang. So, pumunta ako hindi pa nga nagpe-preaching worship pa lang, I was already crying. The spirit of the, sabi ko, siguro sa sarili ko, sabi ko, panahon ko na. Panahon ko nang bumalik sa Diyos. Ang pakikipag-isa ko sa Diyos ay hipokrito lang. Labas-pasok lang ako ng simbahan. Pinipilit ko para bang akala ko pag pumasok ako ng simbahan, magiging makadiyos ako. Di ba? Kahit pumasok tayo sa garahe, magiging kotse ka ba? Diba? Kahit doon ka pa tumira sa garahe, doon ka matulog, doon ka kumain, magiging kotse ka ba? Hindi.
So, tayo po lahat na tumanggap sa Espiritu ng Diyos sa ating buhay, tayo ngayon lahat ay anak ng Diyos. So, kung tayong lahat dito anak ng Diyos, let us value the church. Kasi ito ang in-establish ng Lord na pamilya natin eh. Ito ang magiging kapamilya natin. Sa pamilya natin, anong tawag sa atin? At home. Di ba? Pag at home kayo, hindi kayo nahihiya, pwede kayong pumunta kay bishop, pwede kayong pumunta kay ate, pwede kayong pumunta sa mga pastor, makipagkamay kayo, o kaya kung gusto niyo ng prayer, hindi tayo nahihiya. Di ba? Nakikipagkilala tayo sa katabi natin. Ako si Pastora Citas, anong pangalan niyo? So, ganon. Because we are one big family of God. We have to understand this. Kaya tayo ay pinlant ng Diyos sa isang church kasi may bahagi ka. Pag inilagay ka sa katawan, tingnan nyo yung katawan nyo. Lahat ba yan may bahagi? Lahat yan may function. Lahat dyan ay merong kailangan. Kaya pag may naputulan ka ng isang bahagi, anong tawag sa'yo? Handicap. Ibig sabihin, hindi na buo ang pag-function ng katawan mo kasi, kunwari, nawala yung isang kamay, nawala yung isang paa, handicap, nawala yung isang tenga. Pero bakit yung nawala ng buhok, hindi handicap, no? Anyway, ano lang, optional lang ang buhok. So, optional lang yan, hindi kailangan sa buhay. So, anyway, so, tayo in Christ, ang spirits natin, pero ang isipan natin hindi na born again. Kaya kailangan natin palaging nag-church para makarinig ng pagtuturo ng Word of God. Kasi nailipat na tayo ng kaharian. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. Okay? You are now citizens of heaven. Mamatay man tayo dito, diretso na tayo kung saan tayo patungo dahil tinanggap natin si Kristo. But, in our Christian life, we need to be joined to a body. Sabi ko nga, very basic ang preaching ko ngayong umaga. Kaya lang, kailangan kong sabihin, nalulungkot ako na marami, okay naman mag-church sa online, lalo na kung malayo kayo, may kapansanan kayo, may sakit kayo, whatever. Pero, sabi ng Bible, do not forsake, anong mga pastor, ano? Do not forsake the assembling together. Ano yung pag-assemble? Ibig sabihin, physically present sa church. Bakit? Body tayo eh. Iba-ibang bahagi tayo ng katawan. So dito, pag nag-congregate tayo, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Makita ko lang ang aking mga inaanak, na puti na rin ang buhok. Sipin nyo, may inaanak ako mga puti ang buhok. Di ho, nung nag-golden anniversary sila, napaninang ako. So sabi ko, may inaanak na akong kasing edad ko lang. Praise the Lord. So it is time that we get to know each other. Tingnan nyo yung mga mukha. Kilala nyo ba yung mga mukha ng kabady natin? Isang katawan tayo. Sipin nyo kung di mo kilala yung mga pyesa mo. Kunwari, naputol ito. Ako, alam ko, pag naputol itong kamay ko ito, alam ko yung sa akin, kasi may tahi ako dito, nung bata ako, nataga yan eh. So, alam kong parte ko yon. So, lahat po tayo, kilala natin ang parte natin. So, God placed you in the body of Christ. So, kayo ngayon ay bahagi ng body of Christ. Pag kunwari, pag linggo, sabi mo sa magsimba pa tayo, Jack and Poy. Hindi pwede yun. Sunday is not because if you don't come to church, may mortal sin ka. It's not a sin, but ang sabi ng Lord, do not forsake the assembling together. Kasi dito tayo kakain ng Word of God na ituturo sa pulpit na ito. Para sa ganon, tayo ay mag-grow, tayo ay makaunawa ng Biblia, tayo makaunawa sa buhay natin ang purpose and plans of God in our lives, para tayo ay makakonekta sa body na ito and function as part of the body. Maraming nagcha-church, linggo lang. Linggo lang. Linggo lang. Pero alam nyo ba kung paano kayo pwedeng maging bahagi? Magbigay kayo ng pera para aandar ang church. Alam nyo, sa planet Earth, ang pinaka-important commodity is money. Diba? Mabubuhay ba kayo ngayon ng walang pera? Eh, hindi nga kayo makakarating dito ng walang pera. Wala kang panggasolina, wala kang pamasahe. Hindi ka nakapag-almusal. So, pagdating mo dito,
So what's important to understand is all of us, we are planted in this body because you have a part. Sabihin mo sa katabi mo, may bahagi ka sa church na ito. This is just a very simple message but to remind all of us. Kasi minsan ang Sunday, Sunday na, kunwari Sabado na ng gabi sabi sa asawa mo, ano darling? Anong feel mo, darling? Hindi feel yun. You are part. So pag wala kayo dito, kulang ang katawan. So anong tawag nyo sa kulang ang katawan? Handicap. It will not be able to function fully dahil may kulang. Yung iba, nag-commit sa iba-ibang church. Dito sa first Sunday dito, second Sunday doon sa kabilang church, third Sunday doon sa kabilang church, fourth Sunday. Pwede ba ang kamay mo magpalit-palit din ng, ay gusto ko kay Brother Michael muna itong kamay kong ito ngayon. Hindi pwede yun. Tayong lahat, nakaupo kayo dyan ngayon because God called you to this church. Sabihin mo sa katabi mo, akala mo ba, paupo-upo ka lang dyan? Ang Diyos ang tumawag sa'yo. Ang Diyos ang nagplant sa inyo para mabuo ang katawan ng Life Giver Church worldwide. Kaya pati yung mga satellites natin, nakadugtong pa rin sa atin. Kasi under the umbrella pa rin ng Life Giver Church worldwide. Kaya gusto ko maintindihan nyo ito. Hindi optional ang linggo. Hindi optional ang church. Hindi namimili, ay gusto ko dun. Nandun yung mga artista. Bakit? Tagapagligtas nyo ba artista? Gagayahin nyo ba yung mga buhay artista? Hindi po yun. Bakit kayo na born again? Because you have a part in this body. And in this body, may specific na ipapagawa ang Lord sa inyo. Nakita niyo yung mga kababaihan doon? Nakangiti palagi kada Sunday. Ako, I'm so blessed because, for me, pagdadating ako, mga nakangiti sila. Yung iba nga, may mga edad na. Diba? Yung iba, mga bata. So, iba-ibang ages nila. But, yun ang gusto nilang gawin to greet the people that come. May mga iba naman na nag-usher, kung ano-ano. So, iba-iba. May iba tumutugtog. Diba? Yung iba nasa technical. Yung iba kung ano-ano. Iba naglilinis ng church. So, marami sa inyo, tanungin ko ngayong umaga, anong sinasabi ng Lord ang maging bahagi ka sa church na ito? Kung hindi ka tinawag sa pulpito, pwede mong i-finance ang gospel. Okay? So, ang perang ibinibigay mo, pwede mong i-finance. At nagpapasalamat po kami. Marami pong needs ang church na ito ay natugunan. Bakit? Yung mga kabahagi dito, naramdaman nila yung pangangailangan, tinugunan nila. Kaya pag kayo magbibigay ng mga offering, huwag niyong isipin, kay bishop lang pumupunta yung offering na hindi po. Kundi po, mapuputulan tayo ng kuryente. Marami pa tayong mga binabayaran kung ano-ano. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam na minsan nakaluhod na ang staff dito. Lord, marami pong salamat. Nananaghoy na. Bakit? Ang mga kabahagi, hindi nararamdaman. Alam nyo, pag nakadugtong kayo, hindi nyo pwedeng hindi nyo maramdaman. Example ko, sa pamilya nyo, smaller scale. Sa pamilya nyo, nandun ang nanay, ang tatay, ang mga anak. Di ba? Ang nanay at tatay, sila ang nakakaramdam ng pangangailangan ng mga anak. So, kahit anong mangyari, kung hindi kaya ni tatay tugunan, si nanay tutulong. Kaya ngayon makikita nyo, hindi lang lalaking naghahanap buhay, pati yung mga babae naghahanap buhay din dahil iba na ang panahon natin. Minsan hindi kakayanin kung si tatay lang magtatrabaho. So si nanay will make a sacrifice to also help out to earn money para sa mga pangangailangan ng mga anak. Nararamdaman nila ang pangangailangan. Kasi nakadugtong sila sa unit ng pamilya. Ang asawang lalaki, nararamdaman niya ang kalungkutan ng babae pag kulang ang pera. Dahil kailangan siyang mag-magic. Alam mo kami mga babae, magikero kami.
Bibigyan nyo lang kami ng magkano, mapapalabas namin ng may almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pa. May magic. Ang Panginoon kasi nagmumultiply ng tinapay. Kami rin, nagmumultiply ng kung ano-ano. Diba? So sasabihin mo, ano sa umaga? Tortang sardinas. So, nilagyan ng itlog. Ano sa tanghalian? Sinigang na sardinas. Nilagyan ng sabaw at ng sampalok. Anong sa hapunan? Adobong sardinas. Diba? Creative naman si nanay. Pag narinig ng kape, anong ulam? Adobo! So, why am I sharing this? Because as a church, kung nakadugtong tayo dito, you will feel the needs. Minsan may makikita tayong kapatiran. Kadugtong natin yung bawat kapatiran. Tingnan nyo lahat, ang mga nakapaligid, dugtong tayong lahat. Whether you like me or not, you have to. Naka-join tayo eh. Okay, taga-life giver tayo. So whether gusto nyo yung itsura ko o hindi, sorry na lang, nakadugtong tayo. Hindi tayo pwedeng mamili at putulin yung ayaw natin. Ang Diyos ang nagdugtong sa atin as one body. Kaya tingnan nyo, kaya nga sabi ko, tinitingnan nyo para kilala nyo ang mga bahagi ng katawan natin. Amen? So, now, I will just read Hebrews 11:1. Pwede nating basahin sa NLT. New Living Translation. Hebrews 11 verse 1. Okay. What is faith? It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. So, anong pananampalataya? Meron tayong kumpiyansya na sigurado, at may assurance tayo na sigurado ito, na kung anong inaasam-asam natin ay mangyayari. Kahit imposible siya, basta inaasam-asam natin. It is the evidence of things we cannot yet see. So, may mga pangangailangan ba kayo ngayon na hindi nyo pa nakikita? O nakikita nyo ng lahat? Diba? So, confident assurance. Ikaw ay hindi kinakabahan. Ikaw ay siguradong sigurado na kung ano ang iyong minimithi ay mangyayari. Kung anong iyong inaasam-asam ay makakamtan mo. Okay? It is the evidence of things we cannot yet see. Alam nyo, pag nandyan na, hawak nyo na, hindi mo na kailangan pananampalataya eh. Nandyan na eh. Kailangan mo ang pananampalataya pag hindi mo pa nakikita yung gusto mong mangyari. Hindi mo pa natatanggap yung iyong inaasam-asam. Kaya lahat tayo dito ay faith believers. Sino dito ang nakamtan na niya lahat ng inaasam-asam? Magpapapray kami lahat sa iyo, pati si Bishop magpapapray sa iyo. Diba? So lahat tayo, we are people of faith. Tandaan nyo yon. Kaya kayo nandito sa church na ito para makinig kayo sa preaching of the Word of God, and it is the Word of God that will produce faith in us to believe. Kaya kung wala kang naririnig na Word of God, lalakas ba ang faith mo? Magkaka-faith ka ba? Anong binibilib nyo ngayon? Kung anong nararanasan nyo. Anong pinapaniwalaan nyo ngayon? Kung anong laman ng passbook nyo. Faith is more than that. Okay? Kaya tayo, kailangan natin maunawaan ang pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi wish ko lang. Hindi faith yun, wish ko lang yun eh. Ang faith, siguradong makakamtan mo ang inaasam-asam mo at hinihiling mo. Siguradong makakamtan mo. Okay? Kaya pag hinihingi mo yan, sa puso mo, hinihingi mo pa lang, sigurado ka nang matatanggap mo. Anong pakiramdam mo pag sigurado? Bakit tayo tinawag na faith believers? Faith na, believers ba? We're believers. Believers. So kung di ka naniniwala, ano ka? Unbeliever. Marami bang unbeliever sa church? O pinag-pray na ni Bishop, by the stripes of Jesus, you were healed. Were healed. Past tense. Ibig sabihin, pinagaling ka na. Eh, pastor, nandito pa yung bukol eh. Faith nga eh.
Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Kasi nasa puso mo ang paniniwala na ang Diyos, nung hiningi mo at sinabi mong, "Thank you, Lord, I receive it in Jesus' name," natanggap mo na sa puso mo. So pag tinanong, "Nasaan na yung sakit mo?" "Pinagaling na ako." Nandiyan pa yung bukol. Bukol lang yan. Pero pinagaling na ako. Diba parang, ano ba pinagpipreach nito? Diba? So, faith is the confident assurance that what we hope for is going to happen. Kunwari, 35 ka na, single na babae. Sa lalaki, walang problema eh. Kahit ilang taon, yung mga 50 nga, makakakuha pa ng 25 o 20 na lalaki. Bakit ganun? Kaming mga babae, hindi kami makakuha ng 18. O, di ba? Biglang nabuhay kayo ah. Dapat pala ganyan ang preaching. Di ba? Pag sinabi mo, "Lord, bigyan mo naman ako ng asawa na Christian, na mahal ka, na mamahalin din ako, na tapat. Thank you, Lord, I receive it in Jesus' name." Tapos, lumampas ang 5 taon, lumipas. Magdududa ka na ba? Dadating kaya, iba-by hook ko na yan, by hook na lang. So, marami po sa atin, hindi masyadong naniniwala sa Word of God. Ang Word of God po, ito ang ating pwedeng panghawakan. Kung ba ang Word of God ay magiging titulo niyong hawak. Kaya pag dumulog kayo sa Panginoon, sabihin mo, "Lord, pinanghahawakan ko tong verse na ito sapagkat ako'y nananampalataya na kahit hindi ko pa nakikita, nakuha ko na dahil hiniling ko na sa iyo. In Jesus' name." Pag nagsabi kang, "Amen," sasabihin ni Jesus sa inyo, "Amen." Okay? Anong ibig sabihin ng amen? Anong ibig sabihin ng amen? O ba, amen kayo ng amen? Di nyo alam. Anong ibig sabihin ng amen? Sumasang-ayon. So be it. Thank you, Lord, bibigyan mo ako ng asawa kahit ako ay 50 na. Ay, 50. Madali bang mag-asawa ng 50? Sa lalaki, walang problema. Makakakuha pa nga ng 18 yan eh. Kahit 50 na eh. Kasi may mga babaeng naghahanap ng lolo. Naghahanap ng daddy. Di ba? Daddy. Praise the Lord. Kaya, lahat, sabi dito, faith shows the reality of what we hope for. Kasi ang faith natin, pag sinabi na natin, itong Word of God, ang ebidensya. So, ang evidence of things we hope for, things that we cannot yet see. Kaya tayo may pananampalataya kasi hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nahahawakan, tayo ay naniniwala, nananampalataya, na ang pinangako ng Diyos ay tutuparin niya sa atin. Okay? So, sa New King James Version, ang sabi, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So, ang pananampalataya ang nagbibigay ng sustansya or substance sa ating pinapaniwalaan. Ang pananampalataya ay hindi wish ko lang na, Ang pananampalataya speaks. Believes in the heart, speaks with the mouth. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Believe with the heart, speaks with the mouth. Yung iba sa inyo, you believe in your heart, but you don't speak it. How did God create the earth? He spoke. Let there be light. Let there be trees. Let there be firmament. Let there be, puro let there be. Ikaw, thank you, Lord. Bibigyan mo ako ng tamang asawa. Good Christian husband. Thank you, Lord. O, biglang nag-50 ka na. Ay, golden girl na pala ako. 15 years ko nang pinagpe-pray ito. Diba? Huwag kayong magdududa pag sa puso nyo nanampalataya. Ang pananampalataya is believing with the heart. It's not looking for the evidence muna. Believing in the heart. Believing that God will grant whatever you believe Him for. Kasi nanampalataya ka eh. Naniwala ka.
So pag nanampalataya ka, naniwala ka, anong magiging laman ng bibig mo? Thank you, Lord, you supply all my needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Pastora, pautang nga. Wala ngang pera eh! O, kape-pray ko lang. Na thank you, Lord, my God will supply. O, biglang sabi ng anak mo, Ma, pahingin pera. Walang pera! Alam nyo, you were created in the image and likeness of God. How did God create? God spoke. What did you speak when you woke up this morning? Anong sabi niya sa asawa nyo? Dadating na yung kuryente. Magpuputol na. Asawa mo, Pastor, anong gagawin natin? Sabi ni Pastor, mangutang ka muna. Mangutang ka muna, sabi sa misis niya, mangutang ka muna. Para may pambayad tayo. Is that faith? Kaya hindi natin nakikita ang faith natin nag-work. Inuunahan natin si Lord eh. Alam niyo ba, pag nanampalataya ka, may ikokonekta ng Lord yun sa iba na makakasupply ng pangangailangan mo. Hindi pa nakokonekta sa iba, gumawa ka na ng paraan eh. Nung gumawa ka ng paraan, pananampalataya yon? So, alam nyo, nung siguro, kailan ba yung Bishop? Early 80s ba na ang teaching ng faith, napakatindi? Na kami, kahit mga new believers nun, kahit yung malapit ng mamatay, pinagpe-pray namin mabuhay. Kasi ganun ang pananampalataya yung tinuro sa amin eh. Kahit minsan, nalalagutan na ng hinabing, life! Sinisigawan pa namin ng life. Ganun kami yung pagtuturo sa amin nun, matitindi. Kahit wala kaming kapera-pera, sabi namin, yes! So, maya-maya, alam nyo, ang pananampalataya does not believe in what they see na. Kasi ba, to see is to believe, hindi po faith yun. Kaya tayo, maraming pagkakataon na ang pananampalataya natin, i-practice natin. This morning, you have a lot of needs. Gawin yung project yun, kayong mag-asawa. Mag-agree kayo. Mag-agree kayo. Manalangin kayong magkakapit kamay. Minsan may tinatanong ako mag-asawa, matatagal ng born again. Pag nananalangin ba kayo, nagkakapit kamay kayo sa gabi para ipanalangin nyo, needs ng mga anak nyo, financial needs ng pamilya, kung ano man yung mga problemang dinadaanan nyo. Pinapanalangin nyo bang magkahawak kamay? Hindi. Bakit? Ginawa namin nung umpisa, hindi naman nangyari eh. You never give up. You never give up. Sa mga time frames ninyo, just keep believing. Just keep believing. Just keep believing. Because the word will always work. Kasi binibigyan nyo ng date. Hello. Magugulat kayo. Kaya nga ang natural mind natin will always limit us. Ang naglilimit sa atin, what we see, anong sabi ng iyong bank account? Anong sabi ng account mo? Wala na. Nasa, ano bang tawag doon? Maintaining balance. Hindi mo na pwedeng kunin kasi magsasarado na yung bank book mo. So, maintaining balance. Alam nyo, kausapin mo yung maintaining balance na yun. Hoy, maintaining balance. Ako'y nanampalataya sa Diyos na may-ari ng lahat-lahat. So Lord, I thank you. Itong maintaining balance na ito ay hihigit pa sa aking hinihingi. Ako laging ganun eh. Lagi ako may pasobra kay Lord eh. Lord, salamat na ang aking dadating sa akin, hihigit pa sa aking hinihingi. Totoo naman. Kasi yun ang pananampalataya ko. Hihigit sa aking pangangailangan. Hihigit, hindi yung sakto-sakto. Nakita nyo ba kung bakit sakto-sakto buhay nyo? Ang pananampalataya nyo, sakto-sakto lang. Bakit? Nililimitihan natin ng Diyos. Eh, yun lang ang sweldo ko eh. Paano naman dadagdag pa dun? Hindi nyo alam. May mga iba-ibang sources ang Lord dahil nanampalataya kayo.
Ano ang pananampalataya? Believing what you do not see. And speak. So, believing in your heart. Paniwala ka sa puso mo na hawak mo na kahit hindi mo pa nakikita. O, yan ang faith. Si Abraham ba, tiningnan niya yung katawan niya nung nangakong Diyos bibigyan silang anak? Kung tiningnan niya yung katawan niya, yung katawan ng asawa niya, hindi na yun magpupursiging mag-anak. Ngunit nung narinig niyang ang kanyang magiging lahi ay magiging katulad ng mga buhangin, sipin mo, lumakas si Abraham. Di ba? Bakit tayo lalakas? Kapag nagsalita tayo ng salita ng Diyos na sa paningin natin, imposible. Alam niyo ba, ang Diyos natin ay Diyos ng imposible. Imposible nga na ma-born again kayo eh. Ako, imposible nga na ma-born again ako eh. Kasi ako, sutil po akong tao. Pag sinabi mong puti, sabi ko, itim. Kaya ganun kami ni Pastor Cesar eh. Kaya nung bandang huli, kabisado na niya ako eh. Kung ano yung gusto niya, hindi niya sasabihin. Iisipin niya kung ano yung gusto ko. O, kunwari yun ang sasabihin niya. Kasi kokontrahin ko, babaliktad. But, tandaan po natin, ang Diyos, kung ano yung pinangako niya sa kanyang salita, siya ay Diyos, kahit kailan ay hindi nagsisinungaling. So, bakit pumapalya? Kaninong problema? Bakit ang ating hinihiling ay hindi natutupad? Nag-alinlangan tayo. Totoo nga kayang ibibigay ni Lord? Totoo nga kayang pag nag-alinlangan kayo, hindi na yon faith. Lahat ng natatanggap natin sa Diyos ay sa pamamagitan lang ng faith. Believing what you do not see yet. Naniwala na kayo kahit hindi nyo pa nakikita. Nagpapasalamat na kayo. Hindi yung, Lord, ang tagal-tagal ko nang pinapanalangin. Ano ba naman, Lord? Sige, Lord, bibigyan kita ng due date. Alam niyo, ang pananampalataya, when we come to God, we believe God. Who He is God. So, anumang imposible ng ating idudulog, dahil Diyos siya, kakayanin niyang gawin. Walang limit ang ating Diyos. Kasi alam niyo kung bakit kung ano lang ang meron kayo, yun lang ang pinanalangin niyo eh. Lord, kahit ano lang po, kahit na minimum wage lang bigyan mo akong trabaho. Anong natanggap mo? Minimum wage. Binigay ng Lord ang sinabi mo eh. Tandaan nyo, we were created in the image and likeness of God. How did God create? He spoke. What you have today is what you have been speaking. Buisit na asawa. O anong meron ka? Buisit na asawa. Kundi lagi mo sabihin, gabi-gabi, lay hands mo, thank you Lord sa napakabait kong asawa. Thank you Lord sa napaka-generous kong asawa. Hindi po siya kuripot Lord, salamat po. Payamanin mo po itong asawa kong ito. So, remember, you were created in the image of God. Whatever you speak is what you get. So, your situation today is what you have been speaking for many, many, many years. Change what is in your heart. And how will you change what is in your heart? By speaking and hearing yourself. You speak, you hear yourself. So hindi pwedeng pag nanalangin kayo, amen. Words are important to God. How did God create the heavens and the earth? He spoke. Ang mga pangangailangan nyo, bakit nananatiling pangangailangan? You don't speak to your needs. Ako, kinakausap ko nga yung bag ko eh. Hoy, mapuno ka ng pera ha? Maya-maya, may mga nagbibigay ba? Talaga naman, grabe si Lord. Thank you, Lord. God will be the one to make it happen, not you. Ang part lang natin is to believe that our God is a good God. Will He give sickness to you? No, He's a good God. He's the healer. Kaya ang sakit, iba kasi, Lord, salamat sa sakit na ito, napalapit ako sa iyo. O, bigyan ka pa ng cancer. Cancer pa. Para akapin na niya si Lord, cancer pa. Alam nyo, hindi natin kilala ang ating Diyos. You read your Bible, you come to church every Sunday, and you will start to see the goodness of God.
God is a good God. Sabi ko nga, na-born again ako, 30 lang ako eh. Ngayon, mag-74 na ako sa April. But I have never missed one single meal in my life. Nakita naman siguro, pumayat na nga ako eh. Buti na lang, pumayat na ako. But, truly, kahit walang-wala kami minsan perang mag-asawa, may kakatok, may dalang mga pagkain, may dalang grocery bag, nagugulat na lang po kami. Pati yung mga anak namin, napaaral, graduate lahat, nasa ministry lang po kami, nabubuhay sa lab offering. Alam niyo na kung magkano yung mga lab offering? Kulang pa sa panggasolina mo. Minsan, ano na lang, pring, wala na yung offering. Pring, pring, barya-barya na lang. But, alam niyo, I can guarantee you, the Word of God is true. Kaya, ang Word of God, ang inyong i-memorize. Kung ano nung kantang memorize nyo eh. Ako, alam ko pa yung mga kanta in the 60s, 70s. Alam ko pa eh. Sabi ko, bakit ang grabe ang memorya natin, no? Alam ko pa kung ano yung costume nung panahon na yun, kung ano yung mga suot, kung ano yung mga bihis. Kaya kung ganun tayo sana ka, rubdob sa pakikinig, sa pagbabasa. Alam nyo, ako mahina ako sa memory eh. Kaya hindi ako kumuha ng kurso na puro memorization. Mahina po ako dyan. Kaya kinuha ko business management kasi iimbentuhin mo lang kung paano mo aayusin yung mga kumpanya na may mga problemang ibibigay sa inyo, di ba? Ako magaling ako mag-imbento at kung ano pa ikutin. But mahina ako sa memorization. But when I started to read the Word of God, I started reading and reading and reading. Nung bago ho ako maborn again, hindi ko mabitawan ang Bible. Kada basahin ko yan, nangungusap ang Diyos sa akin. Kada basahin ko yan, tapos kami mag-asawa, wala kaming ibang diskusyonan, kundi ang Word of God. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, I mean, we started to understand the Word of God. Mas naintindihan nyo pa si probinsyano eh. Kaysa sa Book of John. Mas naintindihan pa natin yung kung ano-ano na, nagbibigay buhay ba yon? Hindi. Start. I admonish you, my brethren. Ang buhay po natin, na born again na kayo, natanggap nyo na ang Espiritu ng Diyos, kulang na lang po sa atin ay ang pagbabago ng kaisipan natin at dadating lang po yan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga po yan. Kasi ang salita ng Diyos ang makakapagpabago sa ating buhay. Hindi po yung magpipilit tayong mabago. Diba iba pag nag-retreat, magbabago lang 1 week, good for 1 week lang, tapos balik na naman. Hindi po. Ang Word of God is the food of our spirit man. The Word of God ang magbibigay sa atin ng karunungan. Karunungan beyond sa pinag-aralan natin. Magugulat kayo. Hello? Ako po, nung sabi ng pastor, basahin mo itong salvation. Ikaw magsalita, madaldal ka rin lang eh. Aralin mo yan. Sige, share mo yan sa lahat ng mga bagong dating. Dadaling ko sa iyo lahat ng bagong dating. So, minemorize ko lang yung salvation. Yun lang alam ko. Yun lang mga scriptures ng salvation. Tapos maya-maya sabi ng pastor ko, naintindihan nila yung tinuturo mo ha? Ilagay kita sa teaching ministry para matrain ka pa doon. Malay ko bang marunong ako magturo ng Bible? Alam ko lang noon, mag-train, magsayaw. Di ba? So, at saka magmajong, yun. But God is a good God. God has a very important plan for each one of you. Nasa end times na po tayo. Kung nakita nyo yung gera sa Israel, kasi ang ating time frame ng end times, Israel. Babantayin lang natin ang Israel. Kung anong nangyayari dyan, nandiyan dyan ang plano ng Diyos. Okay? Nandiyan dyan na yung plano ng Diyos sa end times. Maikli na lamang po ang time natin. Kaya wag mo na po tayong maglaro ng church. Magja-jackem po kayo mag-asawa Saturday night. Sisimba ba tayo bukas o hindi? Make it part of your life. When the Word of God becomes part of your... At kayong mag-asawa, kami nag-umpisa lang po kaming mag-asawa, we would be discussing kung ano yung narinig namin sa church. At minsan, pastor, bakit ganun ba? So, pinipilit namin aralin yung mga... Yung naririnig lang namin, doon lang kami nag-umpisa. Pareho kami. So, kami lang dalawang mag-asawang nagdi-discuss before we go to sleep. So, ako titingnan ko sa Bible yung mga hindi namin naintindihan. So, ano po? Panahon na. Alam nyo, lahat ng pinagpapagala natin dito sa earth,
Pag tumunog ang trompeta, wala na tayong lahat dito. Isang kisap mata. O, pikit nyo nga yung mata nyo, kumurap nga kayo. Ganon. Isang kurap, wala na tayo. Na-rapture na tayo. Kaya, maikli na lang po ang time natin. Alam nyo, ang sa puso ko, maski lahat ng mga kaibigan kong nakakasalamuha or nakikita, minsan makita mo lang sa mga mall, as much as possible, tinatamnan ko ng salita ng Diyos or I give them something. Kaya lagi ako may sabag, may mga, ano bang tawag doon, yung mga pinamimigay natin. So, mahalaga po na maski tayo, sa pamilya natin mismo, magsimula tayo sa ating tahanan. Huwag na kayong lumayo. Ang mga anak ba natin ay born again? Maaatim nyo bang kayo'y nasa langit at makita nyo yung mga anak nyo wala doon? Hindi ko pa kayo gini-guilt trip, kundi ako po ay very practical lamang. I would be very sad if I don't see my children in heaven. Okay? Huwag na muna tayong lalayo na mangharal sa Mindoro, di ba? Kung saan tayo merong mga outreaches. Sarili po nating tahanan. Ang mensahe po ng Diyos para ngayon, that you and your household will be saved. Kahit ano pa ang nangyari sa mga anak natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kahit ano pang nagkagulo-gulo ang mga, sabi mo, paano pastora, pangatlong asawa ko na ito, bayaan mo na yung nakaraan na yun. Wala na yun sa Diyos. Ang pangkasalukuyan, ang inyong atupagin. Ang nakaraan, wala na kayong magagawa dahil yung ibang part, yung other party doon, hindi mo alam kung anong ayaw na talaga sa inyo. At hindi na pwedeng magbalikan, may mga anak-anak na kayo sa iba't iba. So it will be very complicated. So from where you are today, ano man ang mga naging pagkakamali natin sa buhay, our Lord Jesus Christ came to save us. To save us. Kasi marami sa atin saved na eh. Pero may mga area sa buhay natin hindi natin ma-turn around eh. Hindi natin mabago eh. Hindi natin mapihit. Alam nyo, manalangin lang kayo sa Diyos. Ipag-pray niyong mag-asawa. Alam nyo, ang pinaka-powerful prayer partner kayong mag-asawa. Walang imposible pag kayong mag-asawa naghawak kamay at nanampalataya sa inyong prayer request. Sigurado na yon. Kaya, i-discourage kayo ng demonyong manampalataya. Bibigyan tayo ng mga pagdududa, tagal nyo nang pinapanalangin niya, ilang taon na, wala naman nangyari. No, iba ang time frame ng Lord sa time frame ng earth. God knows. Okay? At kapag tayo ay dumulog na sa Diyos, ang sagot niya ay yes and amen to the glory of the Father. Marami po sa ating dinadaanan ngayong mga imposibleng situations. At ang mga imposibleng situations na ito minsan, we have been very discouraged. Kaya, alam nyo, that's why a lot of people don't come to church anymore. Kasi maraming mga pastor, pag nangaral, para bang, wala, tanggapin nyo lang si Jesus, wala na kayong problema. Anak ko. Lalo kayong dilulubayan ng demonyo dahil tinalikuran nyo siya. At tinanggap nyo ang Diyos. You have to be trained and equipped with the Word of God. You have to be baptized with the Holy Spirit. Kasi kung di ka baptized ng Holy Spirit, hindi mo mauunawaan ang Word of God at wala kang kapangyarihan na sumunod sa kalooban ng Diyos. So we need the Word of God. We need the Holy Spirit. And where we get all of these things, you go to a church that is teaching sound biblical truths. Hindi po lahat ng nagbuklat ng Bible ay tama ang tinuturo. Alam nyo ba, marami sa kulto, galing sa Bible. Ngunit, pinihit nila, nalahaluan, at yung mga taong hindi nakakaunawa, paniwalang paniwala. Ang sabihin ko lang po sa inyo, I have been in many churches. Mula nung 1980, nakailang churches po kaming nag-join. But I tell you, this was the best church. Bakit? Kasi sound ang teaching eh. Importante yun eh. Kailangan sound, balance, tama. Hindi mga mali-mali ang... Everybody uses the Bible, pero marami mali ang mga interpretation. That's why you are in a safe ground.
You are in a safe place at the Life Giver Church worldwide. I can attest to this. Kasi hindi lang ang sound teaching, kundi ang leadership, nakita ko, walang mga hipokrito. Okay? Kasi sa tanda ko ng ito, kahit akapin niyo ako at halik-halikan araw-araw, alam ko kung hipokrito ka o totoo ka. Sa tanda ko ng ito, no? Hindi niyo na ako mabubola. Okay. Pastora! Ako, itong mga Judas yan. Judas not pay yan. Matagal na po ako sa church. Kaya, I admonish you, maski po yung mga nakikinig online, find a church that is teaching sound biblical truths. Okay? And a church, a church that will take care of you. Hindi lang spiritual needs. Nakita nyo minsan, pag Pasko, daming mga bigas. Binibigyan ng bigas yung mga medyo walang kaya. Makatulong man lang, makabless man lang. So dito po, napapractice natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi puro daldal. But we see it in action. When we see the leadership shaking hands with everybody, hindi lang namimili doon sa mga malalaki ang bato ang alahas, hindi lang namimili doon sa magagarang kotse. Everybody that comes here, whether naka-chinelas ka, naka-Adidas ka, o naka-Avenidas ka, you are loved. Alam nyo, tayong lahat, pag na-born again, we need a home, a church home. Di tayo pwedeng pasyal ng pasyal, maguguluhan ang utak natin. Bawat church, iba-iba ang turo nila kahit na iisang topic yan. Okay? Kaya stay in a sound church. Ako, simple lang eh. Tingnan ko lang ang leader. Kung hindi sila ayos mag-asawa, ayoko dyan. Okay? Of course, walang perfect na mag-asawa. Pero I look at how they relate to each other. I see how they relate with their children. And that is how they will relate to the church. Kaya kung palpak sila sa bahay nila, of course, ang mga anak natin papalpak. Kaya tayo kahit pastor, pumapalpak ang mga anak natin. Kasama po kami doon ni Pastor Cesar na matagal naming iniyak sa Lord. Kaya lang, sabi ng Lord, huwag nyo nang intindihin, minahal nyo sila, inalagaan nyo sila, pagpipili na nila yon in adulthood. But, dito po, kaya kung kayo ini-encourage, kasi tingnan nyo, ang daming pero pag Pasko, puno yan. Bakit ganun, Kasi religious pa rin tayo eh. Pasko eh. Kailangan mag-church. Kung wala din matter of life and death pag linggo, be here. Hindi po ako diktador. Ngunit mahal ko kayo. Kasi nasa end times po tayo, wag na po tayong maglaro-laro ng church. Na kayong mag-asawa magja-jack and poy pag linggo, sisimba pa tayo? Hindi. Mega mall. Diba? Sinong nanalo? Mega mall, hindi church. Pwede naman kayo mag-church muna, tapos bahala kayong mamasyal. Alam nyo, we are in the end times. Sabihin ko sa inyo, maikli na lamang ang panahon. Tingnan nyo nangyayari sa Israel. Ayan na lahat ang signs of the times. Sabihin mo naman, ira-rapture naman tayo as a church. Ira-rapture nga tayo, pero ayokong humarap sa Lord na wala naman akong ginawa sa buhay ko dito sa earth. At least masasabi ko sa Lord, Lord, I did your will. I followed your will. Ano ang will niya? Na tayo ay magsama-sama, mag-grow sa isang church. Hindi po tayo nagsha-shopping ng church. Doon ako maraming artista. Doon ako ang lamig-lamig ng aircon at ang sarap-sarap ng mga upuan. Doon ako. Bakit? Di ba kami mukhang artista? Artistahin lang. But anyway, hindi po yun ang basis natin. Ang basehan natin kung ang unadulterated Word of God ang itinuturo sa pulpito nito. Simpleng-simple po ang Word of God. Ang Word of God will always produce the life of God in us. Kung hindi nyo nakikita ang life of God lumalabas sa atin, magpalit kayo ng church. Kasi may mapupuntahan kayong church naman, puro joke. Paglabas nyo, utot kayo ng utot. Bakit? Kinabagan kayo sa katatawa. Ay, naku. Maging masuriin po tayo, nasa end times na po tayo. Maikli na lamang ang time natin. Let us be serious. Even with what God, when you join a body, you are already part.
So pag dumugtong na kayo sa isang katawan, bahagi na kayo niyan. Ilan ang nakita niyong Kristiyano, magiging bahagi? Oh, pastor, papaalam na kami, disconnect. Lipat na naman, connect. Pastor, dito sabi ni Lord, dito kami. Wala pang ilang buwan. Pastor, sabi ni Lord, doon kami sa kabila, disconnect. Dito na naman, connect. Hindi pwedeng gano'n, ano ka, manananggal? You will never grow. Kasi when you join a body, you become part of that body. And being part of that body, you are responsible for that body. You take care of that body. You love that body. You serve in that body. You give your all in that body. At makikita nyo, maski ang spiritual life nyo, mag-grow. Hindi po kayo mag-grow ng, nakaka 5 chapters a day naman ako. Hindi po growth yun. You will start to grow when you start to see yourself. Nag-iiba ang ugali mo, nag-iiba ang timpla mo, nag-iiba ang pananaw mo, nagiging scriptural na ang pananaw mo ngayon, di kagaya dati, naintindihan mo na ang Biblia, and you're now able to apply the Bible, the Word of God, into your everyday life. Yun po ang pag-church natin when we come together. We study the Word of God para matuto tayo, mabago yung mga buhay natin na hindi nakaangkop sa salita ng Diyos, magkaroon ng pagbabago, and you will start seeing it in your family. Ako, una ko pong nakita yun sa asawa ko. Kasi weightlifter siya eh. Tapos nakita ko biglang di na. So, makikita natin ang pagbabago natin when we start to apply the Word of God in our everyday life. Hindi lang po puro, hallelujah, hallelujah! May mga church, ang lalakas mag-hallelujah, wala namang pagbabago ang buhay. I pray to the Lord na lahat kayo na dumugtong sa The Life Giver Church worldwide. Be serious. At kabahagi din po dyan ang pagbibigay natin to be able to sustain the work of the Lord and to expand. Hindi lang po sustain, but to expand. Nakita nyo naman po kung ilan na ang outreaches natin. Okay, mamaya nga may mag-anniversary tayong outreach sa May Parañaque. So, napakadami pong church ang umusbong from this church. Kaya, sasabihin ko sa inyo, it's worthwhile giving our finances to this church. Oh, giving na ba? Hindi pa. Kayo. Giving na. Kasi, kadugtong tayo sa katawan na ito. Tayo ay kumakain ng salita ng Diyos sa katawan na ito. Hindi pwedeng dito kayo kumain, magbabayad kayo sa kabilang church. Sa restaurant, kung saan kayo kumain, doon kayo nagbabayad, doon kayo nakinabang, doon kayo nabusog, doon kayo kumain. Marami po sa atin hindi nauunawaan na kapag naging bahagi tayo sa isang church, kabahagi din po dyan ang ating pagbibigay. Kaya nga anong sabi the Bible? Bring ye all the tithes. Ang tithes po, ikapo. Iba po ang giving. Ang giving, pag naibigay nyo na yung ikapo nyo, magbibigay pa kayo ng extra, yun pa lang ang giving. Kasi yung ikapo, kasama sa salita ng Diyos, na dapat dalhin natin yung ikapo natin sa simbahan. O sa templo, sa kanilang panahon nun, sa templo. So yun, utos ng Diyos yun. Pero ang giving will only come after you have given your tithe. Ang tithe po ay ang ikapo. So, ang ikapo ng ating kinikita sa church pupunta. Yung extra, bahala kayo kung saan nyo ipamudmud. Pero, pinakamaganda kung anong mga needs ng church, dito tayo kumakain. Kung sa restaurant ba, kung saan kayo kumakain, doon kayo magbabayad. Marami sa atin, kain ng kain dito, papray ng papray, pero hindi nagbibigay ng tithes. Ang tithes po, ikapo. So kung kumita ako ng kunwari 10,000, ang ikapo ko ay 1,000. Okay? So sa 10,000, ang 1,000 ko sa church. Ngayon, pag sinabi ng Holy Spirit, give. Ang give is beyond the 10%. So, nagigibing lang ako pag naibalik ko na yung ikapo ko. Ang ikapo, ang Diyos ang nag-uutos nun eh. Maraming hindi alam ito. Maraming, wow, yung ikapo nga, hindi ko maibigay eh. Magbibigay pa ng extra. Alam nyo, yung give and it shall be given to you, press down, give. Hindi po tithe yun. Give, offering yun. Ang tithe, ikapo, utos ng Diyos yun sa bawat isang Kristiyano. Na ang ikapo, sa church mo ibibigay. Ang giving,
beyond. So, pag nagbigay ka ng beyond sa ikapu mo, giving yon. Yun ang binhi na kung saan ka aani. So, yung tithe, hindi binhi yun. Kasi iba kala, bakit ganun? Tithe ako ng tithe, very tight pa rin yung finances ko. Tithe naman ako ng tithe. Mali ang pagkaunawa natin sa Biblia. Okay? Bring ye all the tithes into the storehouse, so that there will be food in my house. Bakit dito sa storehouse ang tithe? Para mapatuloy ang gawain sa church na ito. Nagbabayad tayong Meralco, lahat, maraming bayad. So bring ye all the tithes. Ang giving po, it is beyond the 10%. Yun po ang tinuturo ng Biblia. Okay? Marami kayong maririnig na mga katuruan, ngunit sa Biblia lang tayo babalik at babalik. Lahat ng katotohanang itinuturo sa pulpit na ito, hango sa Biblia, hindi po namin imbento para lumaki ang offering ng church na ito. Hindi po. Ang gusto lang po namin, tayong mga Kristiyano, maranasan natin ang pag-aani natin sa mga pagtatanim natin sa gawain ng Diyos. Okay? Because God loves a cheerful giver. Kaya pag nagbibigay tayo, pagdaan mamaya nung hallelujah! Oh, kasi may nailalagay ka. Ako lungkot na lungkot pag walang mailalagay. Kaya pag Sabado pa lang, naghahagilap na ako pag wala na naman pala yung bag ko kung saan ako mag. Kasi minsan kung saan ako nag-iipit-ipit para pag wala akong pera, mag-hunting ako sa bahay. Ganun po ako, marami ako kung saan ko nilalagay. O pag wala na akong pera, sabi kay Pastor, sandali lang. Mag-iikot ako, may mga pinagtataguan ako eh. O, makakahanap ako. Praise the Lord. Pag may mga sobra-sobra, tinatago ko kung saan-saan. Huwag lang maunahan ng mga anak natin. Diba? But, ang tithe po ay we bring it to the church. Ang offering, meron kayong option. Pero ang offering, yan pa lang ang pagtatanim nyo kung saan kayo aani. So yung tithe, walang ani doon. Kasi the tithe belongs to God. Kaya anong tawag ng Biblia sa hindi nagbibigay ng tithe? Magnanakaw. Because the tithe belongs to God. Kaya pag ginagastos mo yung ikapo ng kinikita mo, of course, hindi naman tayo napaka-stricto dito, "Hoy, you'll go." Hindi. But, nasa konsyensya nyo po yan at alam nyo ang katotohanan. Alam nyo, pag alam nyo na yung Word of God, hindi na kayo kasi iba gusto lang mamiloso po eh. Kasi alam nyo, ang namimiloso po, ayaw lang magbigay. Huwag na lang kayo magbigay. Diba? Kung masama sa loob nyo, kasi God loves a cheerful giver. Kaya mamaya paghulog nung ano nyo, hallelujah! Ngumiti kayo para nakikita ng Lord, cheerful giver. Amen? Praise the Lord. Parang nalungkot nung giving ang aking ini-exhort. Kanina, masaya-saya sa aking ini-preach. So remember, ang gusto ko lang matandaan nyo, pag kayo nanampalataya with something you need in your life, ang pananampalataya means, when you ask God, when you pray to God, you believe that what you are asking, He will give. Yun ang pananampalataya. Naniniwala ka na kahit wala pa sa kamay mo. Naniniwala ka na kahit hindi mo pa natatanggap. Kaya pag kunwari ako nanalangin, Lord, I need 10,000 pesos this month. Okay? Kailangan ko po, Lord. Thank you po. Kayo ang gagawa ng paraan how it will come into my hands. So, pag dumating yung 10,000 na yun, kaagad, yung 10% nun, itatabi ko na pang tithe. So, ang binhi ko lang, lalabas pagkatapos kong nag-tithe. So, sa 10,000 kunwari, magkano ang tithe ko? Bakit hindi kayo sigurado? 10%? Okay, akala ko hindi na tayo marunong mag-mathematics eh. So, sa 10,000 ko, 1,000. So, yun pa lang ang aking tithe. It will open the windows of heaven. Nag-tithe ako eh, bumuka ang bintana. Ang offering ko, ang binhi ko, na kung saan bubuhos ang pagpapala. Kasi offering ko yun eh. So, ang tithe is not our offering. The tithe, the Bible says, the tithe belongs to God. Kaya anong tawag sa hindi nagtatithe? Sa Bible? Hindi ako may tawag nun ha. Anong tawag ng Bible sa hindi nagtatithe? Uy, bakit pipi? Napipi. Anong tawag sa hindi nagbibigay ng ikapo? Kunwari, kumita ako ng 10,000 last week. So, ang ikapo ko is 1,000. Pero gusto kong magtanim.
Kasi doon ako aani. So magbibigay ko ng 500. So ang ihulog ko ngayon sa offering is 1,500. So may tithe, may offering. Bring ye the tithes and offerings. Offerings. Sa offering po tayo, aani. Maliwanag po. Kasi yun pa lang ang tinatanim natin. Yung tithe does not belong to us. So sa 10,000 kong kinita, ang 1,000 hindi akin para mag-Jollibee ako at McDonald's. Ang 1,000, babalik ko sa church. Kasi sa Lord yun. The Lord owns it. Minsan sasabihin, Lord, you own my life. Oh, pero tithe lang, ikapulang, hindi mo pa maibigay. Tapos you own my life. Diba? I give you my life. Oh, but you cannot give your tithes. Maliwanag po, ayoko pong mag-condemn. Gusto ko lang po maging malinaw ang salita ng Diyos. Kasi marami rin nagtatampo sa Diyos. Bakit ganon? Bigay kami ng bigay dyan sa basket na yun. Wala naman nangyayari. And hindi pa nga tithe yung binigay nyo eh. So anong tawag sa inyo kung di nyo nabuo yung tithe? Anong tawag sa Bible? Anong tawag? Napipi. Anong tawag sa hindi nagbibigay ng ikapo? Hindi natin ibinibigay ang ikapo, binabalik natin. Binabalik natin because we are grateful that God gave us life. We are grateful that God blessed us with an income. Kaya dahil grateful tayo, yung 10,000 kung kinita ngayong linggong ito, ang 1,000 belongs to God. So kung anong lampas doon sa 1,000, yun pa lang ang aking binhi. So malinaw na ba ngayon kung bakit kayo nagtatampo kay Lord? Lord, bigay naman ako ng bigay. Bigay, bakit walang dumadating? Binhi ba yung tinanim nyo? Tithe nga, hindi nyo nabuo eh. So anong tawag sa hindi nabuo ang tithe? Anong tawag sa Bible? Anong tawag sa hindi nagbibigay ng tithes? May mga magnanakaw bang nagsisimba? Wala, di ba? But minsan, dahil sa kakulangan ng ating kaalaman. That's why we have to keep studying the Bible. Siguro iba nagsisi, bakit ba ako nakapag-attend itong Sunday na ito? Nalaman ko tuloy, mabuti pa nung hindi ko alam. Hindi ko alam, wala akong kasalanan, wala akong, di ba, wala akong pagkukulang sa Diyos. But ignorance does not make you right. Okay? Lalo na matagal na tayo. Tsaka nababasa nyo naman sa Bible yun eh. Yung iba ayaw lang talaga intindihin. So, where do you get your harvest? From your offerings, not from your tithes. Amen? Ang tithes po kasi, bakit inobliga ng Diyos? Para ang church self-supporting, may panggasto sa church. Isipin nyo, yung mga pastor, nag-aaral ng Word of God, hindi ba yan kumakain? Hindi ba yan naggagasolina? Hindi ba yan nagbabayad ng renta ng bahay? Hindi ba yan nagbabayad ng Meralco? Nagbabayad din po sila. So, hindi naman sila makapaghanap buhay dahil nagpapastor sila, nagdi-lead sila ng church. So it's very important for us to understand. Alam niyo po, kaming mag-asawa ko, since we got born again, we got this revelation correctly. Pasalamat kami sa una naming pastor. Tinuro niya kaagad ito sa amin. At sabi ko nga, tumanda na akong ganito, kahit minsan, hindi kami sumala ng 1 meal a day. Kahit minsan, at nakita po namin kahit anong mga pangangailangan, kahit papano, napunuan at napunuan. Hindi namin alam paano napupunuan. Pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Why? Because we obey the Word. Alam niyo, the Word of God is 100% truth. Kaya nga truth yan eh. Maraming nagtuturo ng tithes and offerings, mali-mali ang pagtuturo nila, sa pastor daw ibibigay. Hindi sa pastor, sa church. Ang church ang bahala sa pastor. Nabigyan siya ng pangangailangan niya, ng lahat ng expenses niya. But, ang iba kasi yung pastor tithe sa akin ha? Sa akin ang tithes. Hindi po, bring the tithe into the church. Pastor lang siya, tagapangalaga ng church. So let us be in order. At masasabi ko po sa inyo na ang church na ito ay nasa kaayusan. Everything is recorded. Okay? Alam ko po matagal na ako sa church, kaya alam ko po ang mga patakbo ng mga churches. At marami po ako nakitang church na nakakalungkot man. Mga pastor, pinipilit na iliko ang salita ng Diyos para sa kanilang kapakanan. But God is good. So as you keep obeying the Word of God, you will start to see your harvest coming.
At alam nyo, ang harvest na galing sa Panginoon, sa pananampalataya natin, sa paniniwala natin, sa katuruan ng tithes and offerings, pag yan ay in-apply natin sa everyday life po natin, you will start to see a change in your finances. You will start to see, maski ang inyong spirituality. Kasi when you start to obey the Word of God, maraming revelation kayong matatanggap. Kaya minsan, nasa kadiliman tayo kasi simpleng mga utos di natin magawa. It's important for us to, ang Word of God kasi truth yan eh. Pag sinunod nyo yan, kung anong sinabi niyang truth na epekto, yun ang lalabas. At kapag hindi natin sinunod yan, hindi kasalanan ng Diyos. Hello? Hindi kasalanan ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang word. Pag naunawaan natin, sinunod natin, lahat tayo mag-grow into a healthy body of Christ. Kaya nga nakita niyo yung mga outreaches natin, parami ng parami. Because you know, you are in a good church that applies the Word of God maski sa mga personal lives ng mga nagli-lead. Importante po yun. Hindi po exempted ang pastor sa pag-obey sa Word of God. Dahil siya ang leader. Siya nga ang dapat unang-unang tumutupad sa salita ng Diyos na tayong lahat na followers ay susunod lang sa Kanya. Amen? So, tayo.